So, hi mga Zay! Today, itong video na to is para sa mga marites mga Zay. Sa mga nagtatanong dyan kung magkano yung sahod ko dito sa Finland, ito na! So, sa mga marites dyan, so watch out, chart. Shout out sa mga marites. So, ayan na mga marites. Iano ko na ito mga Zay. Kasi last March, nag-message yung tax department sa akin, tawag nila dito is Vero. So, binigyan nila sa akin yung income ko for the last year, 2024. Yung total talaga ng income ko mga Zay. So, ayan. So, take note, ang basic salary ng lahihoyte or practical nurse dito sa Finland is around 2,400 euros. Pero kung mag-overtime ka, may part-time ka, may weekend shift ka, may evening shift ka, syempre, mas lalaki siya. So, yung basic salary ko is nadadagdagan siya. So, tapos may part-time pa ako mga Zay. So, yung email ng Vero sa akin, binigay nila yung total. So, yung total ng sahod ko is nasa 55,000 euros in 2024. So, malaki mga Zay. Kung ato na kung i-convert natin yan sa Philippine money mga Zay, is around 3,355,000 pesos! Grabe no, milyonaryo kaya yung batang nida. Milyonaryo kaya batang nida ng NIDS. Nanakay batang milyonaryo na. pero, mga Zay. Kanang kuan mga Zay, kanang million mga Zay. Kuan na siya mga Zay, mga pa-charger na siya mga Zay, pero diligent na siya ingon nga kanang kuan kay kuan man ta, mukhaon man ta, nanginabuhi man ta. So natin mga expenses mga Zay. So kana bisang pag-bilyon na siya mga Zay, dili gyud na padulong sa imo ang bangko. Tanan kay mugasto man jud ta, di ba? So now I will share kung magkano yung gastos dito sa Finland. So, yung 55,000, dinivide ko siya in 1 year. So, 12 months in 1 year. So, yung sahod ko is around 4,500 euro a month. So, nasa 274,000 siya mga Zay. Grabe dako. Ang laki pa rin mga Zay, no? So, 4,500 mga Zay. Didak natin dito ang house. Nag-loan ako. Magiging akin tong bahay after 10 years. So 1,200 which is 73,200 pesos a month. So makahilak dyan punta mga Zay. Nakakaiyak pa rin yung mga gastos dito mga Zay. So yung electricity 50 euros a month. So nasa 3,050 pesos. Internet namin magkapamilya 70 pesos aming tatlo, nasa 4,270. Yung food and groceries namin, ito na yung mga toiletries, yung mga pagkain namin, tapos yung tawag nito, kung gusto kami kumain sa labas, at least na maka-afford kami. So nasa 1,000, nilagay ko siya dito mga Zay, is nasa 1,000 euros. Kasi itong free food na kinukuha ko is ngayon lang na hindi na ako nakapasok sa trabaho. Pero dati, last year, wala akong time na mag-line up dyan, maglinya sa free food kasi may pasok naman ako everyday. Tapos yung free food nila is MWF lang. So, iyan. So, yung tax ko mga Zay, ang laki din ng tax dito mga Zay, nasa 967 euros a month. So, 58,987 yung kaltas ko monthly mga Zay. O, diba? So, kahit gano'n pa kalaki yung sahod mo dito, mga Zay, yung tax dito. Pero at least, yung tax nila dito is nafe-feel mo din, mga Zay. Kagaya ng asawa ko, yung parang iniisip ko na lang na yung tax ko is, ayun, nandun sa asawa ko. Binigay sa asawa ko. Kasi yung asawa ko, wala pang sahod. Wala pang trabaho, nag-aaral pa siya. So, sinusuportahan siya ng gobyerno. Ganon. So, ngayon, ako, wala din akong trabaho kasi buntis ako. So, binigyan ako ng allowance ng gobyerno. Hindi naman siya kalakihan kagaya ng sahod ko dati. Pero at least, hindi kami mazizero. Nakaka-survive pa rin kami para sa pang-araw-araw naming Yung pamasahe ko, 70 euros sa akin lang yan. Tapos, yung pamasahe ng asawa ko is iba yun kasi kinukuha niya sa allowance niya. So, magpapadala din ako sa Pilipinas kasi kahit nandito yung pamilya ko mga Zay, nagbibigay ako sa magulang ko dun sa Matangad, tapos dun sa side din ng asawa ko sa mama niya, nagbibigay din kami monthly. So, ito, malaki lang to siya, 300 kasi may utang pa kami sa pamangkin niya. So, pero at least, matatapos na yung utang namin this October kung papalarin. Charot.
Oh, so ito talaga lahat ng ano ko mga Jai. So yung mga ipon-ipon, yung mga tawag nito, yung sobra mga Jai is wala talaga, alam mo yung mga Jai, wala talaga akong naipon since last year. Kasi ito, nag-down payment kami sa bahay, tapos tawag nito, yung last year din, yung allowance ng asawa ko is yun yung naging savings namin. Yung sahod ko is yun yung panggastos namin. Tapos nung gumala kami, nag-Sweden kami, dito namin kinuha sa sahod ko. Nung pumunta yung ate ko dito at nag-stay kami sa Estonia na 2 days, yung panggastos namin, dito ko din yun. So at least, dito ko din kinuha sa sahod ko. So at least na, yun, kahit wala akong ipon, pero na-enjoy namin yung life, di ba? Charot. So, yun mga Jai. So, tapos yung iba na na-save ko is, buntis ako ngayon. Bumili kami ng gamit ng bata. Tawag nito, mga needs ng bata. Itong bahay, nag-apply kami ng bahay July, tapos na-approve siya August. So, August, lumipat kami ng September. Tapos, yun, yung ipon namin na pang down, tapos yung mga sobra sa sahod ko, syempre, medyo nakulangan pa kami nga sa ipon ko, so nanghiram pa ako para pang dagdag dun sa down payment, pero at least nabayaran ko naman lahat. Tapos yun, gastos din sa paglipat. Kumuha kami ng ng movers na sila yung naglilipat ng bahay, naglilipat ng gamit. Bumili din ako ng washing machine. Bumili kami ng mas malaking kama kasi maliit yung kama namin dati. Tapos yung bahay kasi namin dati mga Jai, 800 a month yung binabayaran ko. Tapos ang liit. Yung anak ko is natutulog lang siya kasi makikita niyo yun sa mga ibang video namin. So maliit siya. So yung sala namin is dinivide namin siya para maging kwarto ng anak ko. Tapos maging sala. Sobrang liit talaga mga Jai. Nahihiya kaming mag-imbita ng mga bisita kasi walang space ba. Tapos dito, at least itong sa bago namin is may 2 kaming bedroom. Malaki yung sala namin. Tapos separate din yung kitchen. So ito yung mas maganda. Medyo siya may kamahalan kasi 1,200 yung monthly niya. Pero at least na kung matapos ko na itong bayaran in 10 years, hindi na to 1,200. Yun na lang yung mga 300 na maintenance allowance na lang yung iisipin ko every month. So, yun. So, hope you enjoy mga Marites at naintindihan nyo. So, ito mga Jai, last year lang to na income ko, ha. So, this year, wag na kayo mag-expect na ganito pa rin kalaki kasi wala na akong trabaho, buntis ako at manganganak ako. So, wala akong income. Nakaano ako ngayon sa gobyerno. Nagpapabuhay ako sa gobyerno ngayon. Pero at least na hindi ako nagsisi. Nandito ako sa Finland kasi alam niyo todo sila sa So, yun. So, sa next check na yan kasi sahod lang naman yung pinag-uusapan natin dito. So, hope you enjoy. So, yung mga nagsasabi na ang yaman na namin, wala kaming nakita. Wala kaming ipon. Okay, bye! See you next time.